Ethan, gusto kong malaman mo ang katotohanan tungkol sa akin. Alam kong, alam kong maaaring magbago ang tingin mo sa akin dahil dito. Alam kong baka hindi mo na ako gustuhin makita o makausap man lang dahil dito. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, natunghayan natin na hindi nagpapigil si Isabel at tuluyang nakipagkita kay Ethan. Sa isang restaurant, doon nagsimula nilang kilalanin ang isa't isa. Saan kaya hahantong ang kanilang pagkikita? Sabay nating tunghayan sa 5 kabanata. Natutulala na naman si Isabel. Hindi sa kadahilan ng hindi siya interesado sa kung anumang kinukwento ni Ethan. Bagkus, natutulala siya dahil sobrang nakakahalina ang panuorin ang bawat ekspresyon na lumalapat sa mukha ng lalaki. Bawat ngiti, bawat pagliwanag ng mga mata nito, bawat paghawi nito sa kanyang buhok. Ngayon lang naramdaman ni Isabel ang pakiramdam na tila walang minuto siyang gustong mamiss. Ngayon niya lang naramdaman yung tipong ayaw niyang matapos ang bawat sandali. Pero tulad ng lahat ng bagay, kahit gaano pa ito kaganda o kasaya, hindi pa rin maiiwasan ang katapusan. Hindi maiwasan ni Isabel na malungkot nang dumating ang waiter para ibigay ang kanilang bill. "Here you go, sir. I hope you enjoyed your stay with us." Ngumiti si Ethan, ngunit na kay Isabel ang atensyon niya. "Thank you. We had a wonderful day. Di ba, Isabel?" Tumango naman si Isabel. "Oo naman. Sobrang nag-enjoy ako." Magiliw na sagot niya. Pero mas mag-i-enjoy sana siya kung hindi pa sila aalis at maghihiwalay ni Ethan. Pero alam ni Isabel na kailangan niyang harapin ang realidad. Kaya't sumunod na lamang siya nang tumayo si Ethan. Hinawakan nito ang kanyang kamay habang naglalakad sila palabas ng restaurant. "Isabel, thank you ulit dahil sa tulong mo kahapon," sabi ng lalaki. "I know, hindi ideal kung paano tayo unang nagkakilala. Pero sobrang natutuwa akong nakasama kita ngayong araw." Ayan na naman ang puso ni Isabel. Saglit na namang tumigil ang tibok ng puso niya dahil sa tinuran ni Ethan. Hindi niya maintindihan kung paano nito nagagawang impluwensyahan ng ganito ang puso niya. "Masaya rin ako na nagkaroon ng pagkakataon na mas makilala ka, Ethan," sabi ni Isabel. Sa liwanag ng sunset na tumatama sa mukha ng lalaki, lalong nangihina ang puso ni Isabel. Gusto niyang itatak sa kanyang isipan ang sandaling iyon. "Alam ko na pagpapakilala lang sa papa bilang girlfriend ko ang nasa usapan," sambit ni Ethan. "Pero I also want to know you more, Isabel. Sana'y mas makapag-hangout pa tayo." Bahagyang natigilan si Isabel. Hindi niya matignan sa mga mata si Ethan. Naging sobrang buti sa kanya ni Ethan sa mga panahong magkasama sila. Hindi siya nito pinabayaan sa mga kasosyo niyang mayayaman na siguradong lalamunin siya kung wala si Ethan sa kanyang tabi. At ngayong araw lang, kahit na ilang beses siyang mapahiya dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman tungkol sa mga pagkain at kagamitan ng mga mayayaman, hindi siya nito pinabayaan. Napakabait sa kanya ni Ethan,
Pero hindi siya nagpapakatotoo rito. Ibang tao ang kilala ni Ethan bilang siya. Akala ni Isabel ay kakayanin niyang i-keep up ang pagpapanggap. Total, iyon naman ang kailangan ni Ethan. Isang taong mapagpanggap bilang girlfriend niya. Pero ngayong unti-unti nilang nakikilala ang isa't isa, lalong napapaisip si Isabel kung tama bang patagalin pa ang pagpapanggap niya. Isabel? Nag-aalalang tanong ni Ethan at hinawakan ng braso niya. Okay ka lang? You kinda spaced out. Bahagyang napabalikwas si Isabel at tinignan si Ethan. Sorry? Ano yun? I was wondering kung may gusto ka pang puntahan or kung gusto mo nang ihatid kita pa uwi. Sabi ni Ethan. Napaawang ang bibig ni Isabel bago siya huminga ng malalim. Nakapagdesisyon na siya. Hindi niya kayang patagalin pa ang pagpapanggap niyang ito. Gagawin niya ito hindi lang para sa kapakanan ni Ethan, kundi para din sa sarili niya. Ethan, aniya at hinawakan ang kamay nito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Kunot noo siyang tinignan ng lalaki. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Ano yun? May problema ba? Nilakasan ni Isabel ang kanyang loob at binitawan ang kamay ni Ethan. Ano kasi? May kailangan kang malaman tungkol sa akin. Ngunit bago pa niya maipagpatuloy ang kanyang sasabihin, nagulat silang dalawa nang magsimulang pumatak ang ulan. Hanggang sa maging buhos ang mga patak. We've gotta get out of here. Baka magkasakit pa tayo. Bulalas ni Ethan at dali-daling hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na nagdalawang isip si Isabel at nagsimula na ring tumakbo upang maghanap ng masisilungan. Hindi nawala sa atensyon ni Isabel kung paanong sinubukan pa rin siyang protektahan ni Ethan mula sa ulan. Sandali pa nga silang tumigil sa kalagitnaan ng ulan nang hubarin nito ang outer layer ng kanyang suit upang itakip sa ulo ni Isabel. Okay ka lang? Tanong nito habang patuloy siyang nababasa ng ulan. Hindi makapaniwala ang dalaga na siya pa rin ang inaalala nito. Tumango na lamang si Isabel at muli nitong hinawakan ang kanyang kamay at nagpatuloy sila sa pagtakbo patungo sa parking lot. Pareho silang humihingal nang sa wakas ay makarating sa silong. Basang-basa si Ethan na sinubukan pang pigaan ang suot niyang polo. Habang nanginginig din halos si Isabel dahil sa lamig ng hangin humahampas sa kanila. Habang tinitignan niya si Ethan, hindi maiwasan ni Isabel na mapansing tila napakaayos at napakamatipuno pa rin ng lalaki sa kabila ng pinagdadaanan nila. Kung makikita niya siguro ang sarili niya sa mga oras na yon, sigurado si Isabel na mukha siyang dinaanan ng dilubyo. Lalo niyang napagtanto na magkaiba talaga ang mundong ginagalawan nila. Grabe naman yun, bigla na lang bumuhos. Nagulat si Isabel nang magsimulang tumawa si Ethan. Piniga rin nito ang buhok niya. Mabuti na lang nakahanap agad tayo ng silong. But that was fun. We should do that again sometimes. Nalilitong napatingin sa kanya si Isabel. Do what again? Magpaulan? Napakalapad na naman ang ngiti ni Ethan habang tumatango-tango. Biglang naalala ni Isabel ang golden retriever ng kanyang kaibigan na inaasal ng binata. Yeah, hindi ba masayang maligo sa ulan minsan?
Isa yan sa mga paborito naming gawain ng mama ko noong bata pa ako. Lalong nanlaki ang mga mata ni Isabel. Maging siya'y bahagyang natawa. Ikaw? Naliligo sa ulan? Hindi ko ma-imagine. Oo kaya? Giit ni Ethan. Pero syempre, we only sneaked out when Papa was off somewhere. Sneaky mode. Mukhang proud na proud si Ethan sa kanyang sarili. Nahawa na lang din siya ni Isabel sa enerhiya niya. Oh, heto. Salamat pala sa pagpapahiram ng coat mo. Sabi ni Isabel at ibinalik sa kanya ang damit. Nabasa ka pa tuloy. Ngunit ayaw tanggapin ni Ethan ang inaabot niya. No, you need it. Sobrang lamig. Gamitin mo muna yan, ayokong magkasakit ka pa. Kinuha ni Ethan ang coat at inilagay mismo sa balikat niya. Sinisigurado niyang hindi siya lalamigin. Muling lumakas ang tibok ng puso ni Isabel. Nang hawiin ni Ethan ang basa niyang buhok, na dumikit sa kanyang muka at hinahawakan ng kanyang mga pisngi. Napakalakas ng kabog ng dibdib niya habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Inaalala niya kung baka narinig na rin ito ng lalaki. Don't worry about me or about the coat. Malumanay na sabi ni Ethan. Ang importante, okay ka. Ngumiti si Isabel. Ngunit nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi niya alam kung dahil ito sa lamig o sa sinasabi ni Ethan. Hindi naman na siya teenager. May experience din siya sa mga relasyon. Pero itong nararamdaman niya kapag kasama niya si Ethan, bago lahat ng ito para kay Isabel. Sigurado siyang wala pang makakapagpaparamdam sa kanya ng ganito. Hindi niya alam kung mararamdaman niya pa ulit ang ganito. Pero kailangan niyang panindigan ang desisyon niyang magpakatotoo kay Ethan. Hindi deserve ng isang mabuting tao tulad ni Ethan na papaniwalain sa isang kasinungalingan. At hindi kakayanin ng konsensya ni Isabel na panindigan ang pagsisinungaling niya kay Ethan. Ethan, tungkol sa sinabi ko kanina, muling pagsisimula ni Isabel. Yung kailangan mo naman. Nakalapat pa rin sa kanyang pisngi ang mga daliri ni Ethan. Ano ba yon, Isabel? Pilit na nilunok ni Isabel ang tila isang tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Ganito ba talaga ang pakiramdam kapag alam mong mawawala na sa abot ang isang bagay na inaasam-asam mo? Ethan, gusto kong malaman mong katotohanan tungkol sa akin. Sabi ni Isabel. Alam kong maaring magbago ang tingin mo sa akin dahil dito. Alam kong baka hindi mo na gustuhin makita o makausap man lang dahil dito. Nalilitong hinawakan ni Ethan ang mga balikat niya. What, Isabel? What are you talking about? Bakit ko naman? Pero pinutol ni Isabel ang sinasabi niya. Alam kong malaki ang tsansang hindi mo ko mapapatawad at tuluyan mo kong iiwasan. Okay lang, Ethan. Maiintindihan ko. Maiintindihan kita. Tinignan niya ito sa mga mata. Alam ni Isabel na maaaring ito na ang huling beses na magagawa niyang tignan ng mga mata ng lalaki. Kaya't nais niya itong sulitin. Mabuti nang tuluyan mawala sa kanyang buhay ang mga matang iyon kesa patuloy niya itong linangin. Gusto ko lang malaman mo, Ethan, na kahit kailan ay hindi ko intensyong saktan ka. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Naipit lang ako sa sitwasyon. Pagpapatuloy ni Isabel.
Nais niyang ipaliwanag kahit paano ang side niya. Nais niyang ipaintindi rito ang nangyayari. Isabel, Ethan, maiintindihan ko kung ano man ang magiging reaksyon mo. Pag-uulit ni Isabel. Pero, gusto kong malaman mo na kung ano man ang pakikitungo ko sa'yo, ano man ang nararamdaman ko habang magkasama tayo, totoo ang lahat ng yun, Ethan. Magsasalita na sana si Isabel upang sabihin kay Ethan ang katotohanan nang pukulan siya nito ng sarili niyang tanong. And what exactly do you feel kapag magkasama tayo, Isabel? Seryosong tanong ni Ethan. Na-caught off guard si Isabel at hindi ka agad nakasagot. Ano? Natural niyang sambit. Tinitigan siyang maigi ng lalaki at hindi siya makaiwas. You said, totoo ang kung ano mang nararamdaman mo kapag magkasama tayo. Tama ba? Walang ibang nagawa si Isabel kundi tumango. Binalot ng pagkalito ang kanyang isipan tungkol sa inasal ni Ethan. So, I want to know, ano bang nararamdaman mo kapag magkasama tayo, Isabel? Tanong ni Ethan. Napaawang ang bibig ni Isabel nang tuluyan niyang maintindihan at maproses ng kanyang utak kung ano ang tinatanong ni Ethan. Umiwas siya ng tingin at saglit na nagpalingalinga sa paligid. Patuloy pa rin sa pagbuhos ang ulan at silang dalawa lang ang tao sa parking lot. Isabel? Alam ni Isabel ang magiging consequences ng anumang isasagot niya kay Ethan. Alam niyang tila naglalakad siya sa nagiyelong lawa. Isang maling hakbang lang at maaari siyang mahulog at malunod. Subalit, habang tumatagal, hindi alam ni Isabel kung gugustuhin niya pa bang makaahon kung tuluyan siyang malunod sa mga mata ni Ethan. Isabel, muling pagbanggit ni Ethan sa kanyang pangalan. At dahil dito'y tuluyang nabasag ang pag-aalinlangan ni Isabel. Kapag kasama kita, sobrang saya ko. Pag-amin niya. Sobrang gaan ng loob ko sa'yo kahit na bago lang tayong magkakilala. Kapag kasama kita, nakakalimutan kong lahat ng dapat kong alalahanin. Kakaibang sayang nararamdaman ko kapag magkasama tayo. Nakakalimutan ko ang paglipas ng oras. Halos ayokong matapos ang mga sandaling magkasama tayo. Alam ni Isabel na sa sobrang pula ng mukha niya matapos niyang sabihin ang lahat ng iyon, nararamdaman niya mismo ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hindi siya makatingin sa direksyon ni Ethan. Natatakot siyang tignan kung ano ang reaksyon nito sa mga sinabi niya. Iisipin ba ni Ethan na weirdo siya? Na ang clingy niya dahil iyon ang nararamdaman niya? Samantalang bago pa lang silang magkakilala? Hindi naman iniisip niyang pagmamahal o kung ano man ang tawag sa nararamdaman niya. Alam ni Isabel na masyado pang maaga para bigyan ng ganong klaseng label ang nararamdaman niya. At siguradong wala sa isip ni Ethan na magkaroon ng ganitong klaseng mga emosyon ang taong hinire niya para magpanggap bilang peke niyang girlfriend. Hiyang-hiya si Isabel at tila gusto niyang lamunin na lang siya ng lupa. Sorry, aniya. Nagsimula siyang humakbang palayo. Hindi ko dapat sinabi yun. Aalis na lang ako. Ngunit, agad na hinawakan ni Ethan ang kanyang kamay. Wait, Isabel! Saan ka pupunta? Pilit pa rin iniiwasan ni Isabel na tignan ang binata. Uuwi na ako. Hindi ko sinasadyang sabihin yun.
Hindi ko inaasahan na dito mapupunta ang usapan natin. Plano ko lang naman. Inipon ni Isabel ang lakas ng loob upang tignan si Ethan. Plano ko lang namang sabihin sa'yo ang totoo dahil nakukonsensya na ako. Sabi ni Isabel. Ethan, I'm not who you think I am. Hindi ako ang hinar ni Lindsay para... Naputo lang sasabihin ni Isabel nang bigla siyang halikan ni Ethan. Sobrang nanlaki ang mga mata niya nang maramdaman niya ang paglapat ng labi nito sa labi niya. Marahan ang pagdiin ng labi nito. Tila naghihintay sa magiging reaksyon niya at binibigyan siya ng pagkakataong lumayo. Ngunit sa mga oras na yon, tila lumilipad sa hangin ang lahat ng rasyonalisasyon ni Isabel tungkol sa sitwasyon. All that matters at that moment was Ethan and his lips on hers. Kaya naman, hinayaan ni Isabel na pumikit ang kanyang mga mata at tugunan ang bawat halik ni Ethan. Naramdaman niya itong ngumiti sandali at muli siyang siniil ng halik habang marahang hinahawakan ng kanyang pisngi. Samantala, inilapat na lang ni Isabel ang kanyang mga kamay sa balikat ni Ethan upang suportahan ang kanyang sarili. Pakiramdam niya'y nanlalambot ang kanyang mga tuhod. Tila nawalan siya ng kontrol sa sarili. Wala siyang ibang nagawa kundi gantihan ang bawat halik ni Ethan. Kasabay ng napakalakas na kabog ng kanyang dibdib ay siyang realisasyon ni Isabel na ito, ang memoryang ito, ay habang buhay niyang babaunin anuman ang magiging kahinatnan ng kung anumang meron sa pagitan nila ni Ethan. At doon nagtatapos ang 5 kabanata. Sa susunod, tuluyan na kayang ilantad ni Isabel ang kanyang pagkatao kay Ethan? Tatanggapin ba siya ng binata? Abangan sa susunod na kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.